초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Mama, you're here! Napatingin na lang ako sa anak ko mula sa pagkakasandal ng ulo ko sa kama habang hawak ang kamay niya. Mahina lang ang boses niya pero narinig ko siya. I smiled at her. I am baby, sorry. I kissed her head. Kumusta ka anak? May masakit ba sa'yo? Do you want to eat or drink? Sabihin mo lang kay mama, okay? Umubo muna siya ilang beses bago nagsalita. Naawa ako sa anak ko. Hirap na hirap siya dahil sa ubo niya. Mama, yes Kiara. Natatakot po ako sa iyo. Haluin po ba? Hay nako talaga itong batang to. I pinched her cheeks lightly. Do I look like a ghost? Tumango siya. Mumultuhin kita kapag hindi ka magpapagaling dyan. Mama, magaling na ako. Now that you're here. Manihina lang ang boses niya dahil sa oxygen mask. Talaga ba? Tumango-tango siya tapos ngumiti. Umalis ka ng bahay kagabi na parang goddess but you came back like a ghost. Mama, you're ugly now. So may mangot siya. Kagagawan to ng tatay mo anak. Am I? Tumango siya ulit pero tumawa na rin. Just kidding. I love you, Mama. I love you too. Magpagaling ka na, okay? I bit my lip to stop myself from crying in front of my daughter. This is so hard. God. She's sick, yet she wants to look strong in front of me. What do you want to eat? Umiling siya. Ayoko kumain, Mama. Kiara. Nakatingin kami pareho sa pinto na bumukas iyon at niluwa si Mama at si Manang Jose. Gising ka na pala, baby Kiara. How are you feeling now? Tanong ni Mama at agad na nilapag ang dalang pagkain tapos lumapit kay Kiara. Umuwi na tayo, Lola. Nagkatinginan kami ni Mama. Tumalikod na lang ako para hindi makita ni Kiara ang pagtulo ng luha ko. Pinunasan ko agad ito at dumiretso kay Manang Jose. Thank you po Manang. Pasensya na po sa bala, sabi ko. Walang anuman iha. Ngumiti siya sa akin. Hinawakan niya mga kamay ko. Magiging okay din si Kiara. Huwag kang masyadong mag-alala. Opo Manang. Salamat po ulit. Nagpaalam na lang siya saglit kay Mama tapos umalis na lang. Maayos ka muna sa sarili mo anak. Ako nang bahala kay Kiara. Maya-maya ay darating na ang doktor niya. Tumango na lang ako at dumiretso sa banyo ng private room ni Kiara. Binilasan ko na lang ang pagliligo at pag-aayos. Paglabas ko ay saktong tumunog ang cellphone ko. It was Amira. Napapikit na lang ako nang nakalimutan kong tawagan siya. Kiana, how are you? Where have you been? Nasaan ka na? She asked. Na-hospital na ako, Amira. I'm sorry. I'll explain later. I'm on my way. Papunta na dyan, Kiana. Kumusta na si Kiara? She's still not well. Malalaman pa lang ang result ng test niya ngayon. We're waiting for her doctor. Paliwanag ko. Nakakaawa naman ang baby natin. I hope she gets well soon. Yes, sana nga Amira. I am hurting seeing her confined in the hospital. I'll be there, Kiana. Sa ngayon, huwag ka muna mag-alala dyan ng sobra, okay? Everything will be fine. Thank you. Take care. Pinatay niya ang tawag. 7 a.m. na rin at maliwanag na sa labas. Lumapit ako sa anak ko. I smiled at her. Do you want to carry you, baby? Hindi na ugly si Mama, I asked. Agad naman niyang itinaas ang kamay niya. Binuhat ko siya ng dahan-dahan para hindi mabunot ang dextrose niya at tinulungan ako ni Mama sa pag-aayos ng oxygen niya.
Tumambay kami sa glass wall where we could see their near buildings. Nakasandal lang si Kiara sa shoulder ko. Tapos, sumiksik siya sa liig ko. I just smiled dahil paborito talaga ng kambal ang sumiksik sa liig ko bago sila makatulog at dapat yung ulo nila ay nakapwesto sa liig ko. Manang-mana talaga sila sa kanya. My neck is their favorite place. Ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya. Salamat din sa oxygen tank dahil kahit papano ay hindi siya nahihirapang huminga. I carried her like she's my little baby. Parang bumalik siya sa akin yung araw na una ko silang kinarga ng kambal niya. That day, I was the happiest mom alive. Hindi mapigilang umiyak. Lahat ng hirap at sakit sa pagbubuntis ko noon sa kanila ay worth it. Nang nasa mga braso ko sila parehas, they look like angels, crying so loud, but it should sound like a music to my ears. Why are you crying? May masakit ba sa'yo, mama? Pinunasan niya ang luha sa mukha ko. Wala, don't mind mama. I'm just happy dahil ikaw ang naging anak ko. Ang ganda-ganda niyo kasi parehas ni Akira. Huwag ka nang umiyak mama. Gagaling na ako. Sabi niya na parang naiintindihan niya ang sitwasyon namin ngayon. Please baby, get well soon. Yumakap naman siya ng mahigpit. I kiss her head and gently caress her back. Napatingin na lang ulit ako sa pintong bumukas at pumasok ang isang nurse at doktor. Akala ko ang pediatrician ng kambal ang sumuri sa anak ko, pero hindi. Siya yung babaeng kasama ni Zyron sa restaurant dati. Kiara, balik mo na sa kama mo, okay? Nandito na ang doktor mo, I said. Lumingon naman siya sa kinaroroonan niya at ngumiti na lang si Kiara. Doc Sam! Lumapit naman agad ang doktor. Hi Kiara, good morning. How are you feeling today? Sweet na tanong niya sa anak ko. Napangiti na lang ako. Ang ganda niya at base sa pakikipag-usap pa lang sa anak ko ay parang napakabait niya. Okay na po, gusto ko na pong umuwi. My daughter said. Ngumiti si Doc sa kanya. Pero bago ka muna makauwi, dapat magaling ka na, okay? Kailangan mong kumain ng healthy foods tapos uminom ng gamot. Napangiti na lang ako nang tumango-tango ang anak ko. She listened well to her new doctor. Kausapin ko muna si Mami, okay? And later on, we will talk again. Yes po, Doc Sam. Bumaling naman si Doc. Iniwan muna namin sila sa nurse at si Mama at nagpunta kami sa sala ng kwarto. She's so lovely. Ngumiti siya sa akin. Napaka-cute ng bata. I smiled. She is. Chef De Leon, right? Tumango ako. Amazed as well dahil tanda niya pa ako. I am Dr. Samana Rosaco. If you're wondering, ako pala ang pumalit muna sa pediatrician ni Kiara na si Doc Jillian Jimenez dahil she's out of the country for now. Ngumiti ulit siya. Kaya pala, ano pong sakit ng anak ko, Doc? I asked. Kiara has bacterial pneumonia, Mrs. De Leon. It is an inflammation of the lungs caused by bacterial infection. That's why she had fever, coughed, and she's having difficulty in breath. Those are the symptoms of pneumonia. Oh my God. It's curable, right? Paninigurado ko. Yes, it is. I required her to stay muna sa hospital for more than 2 days for the treatment so I can track her heart rate, temperature, and breathing. Nahihirapan kasi siyang huminga. Ang bata, mas okay sana kung mas matutukan ito. But how did she end up having pneumonia? I swear, complete ang vaccine ng anak ko nung sanggol pa siya. Tumango siya as a sign that she understand. It can happen. Nahawaan po siguro si Kiara sa school or from the person who had already bacterial pneumonia. It is contagious at prone.
ito sa mga mahihina ang immune system sa mga bata as well as older above 65 years old. It's clear to me now kung bakit naging ganito ang anak ko. I trust you, Doc. Ikaw nang bahala sa anak ko. Do everything for her para gumaling na siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Makakaasa po kayo, Chef De Leon. Wala pong magiging problema kapag tuloy-tuloy ang treatment ni Kiara. Please do anything and everything. Ngumiti ulit siya at tumango. I will, she assured. Thank you, Doc. Lumapit ulit kami kay Kiara and Doc Sam checked on her. Pinanood ko na lang siya at ngumiti sa anak ko. I know she'll get better. Hindi nagtagal ay natapos din ito. We'll run some tests and physical examination again tomorrow. Binigyan niya rin namin siya ng gamot para sa lagnat niya. Continuous lang ang paggamit ng oxygen. She needs it. I'll visit or may pupuntahan akong nurse to check on her often. Paliwanag niya sa amin ni Mama. Salamat, Doc. Pwede niyo po siyang pakainin ng mga healthy foods, make her drink plenty of water, and she needs a lot of rest. Also, huwag niyo na lang kalimutan na painumin siya ng gamot na niresita ko. Don't worry, bababa na rin ang lagnat niya maya-maya dahil sa gamot. Paalala niya ulit. Ngumiti siya sa amin. I'll be back mamayang gabi to check her again. Huwag po kayong mag-alala, she'll be okay soon. Lumingon siya sa anak ko. Right, Kiara? Ngumiti naman si Kiara. Yes po, Doc Sam. Mauna na po ako. I'll see you later. Sabi niya. Ngumiti at nagpasalamat ulit si Mama. Sinamahan ko naman siya hanggang sa pinto, pero bago pa siya makalabas ay tinanong ko na ang kanina pang bumagabag sa akin. Doc, are you somewhere related to Carlo Ruzico? Ngumiti ulit siya sa akin. Yes, as my elder brother. Kaya pala, I whispered. Do you know him? He's a friend. Sagot ko naman. Nabigla rin siguro dahil may kakilala sa kapatid niya. Oh, you're his close friend maybe. Alam mo naman si Kuya, masyadong private ang buhay nun. I understand. I think so too. Always, maraming salamat talaga sa'yo, I said. I'm just doing what I need to do. Tumango ako at ngumiti. Napakabait niyang tao. No wonder why Zyron married her. Pero teka, napakalala siya kanina. Naku, so ibig sabihin hindi pa siya kasal. I look at her hand. She is not wearing a ring too. So sinong wife na tinutukoy ni Zyron kagabi? Ako ba? Pero hindi niya naman ako asawa. Oo, ikinasal kami but that was fake. Sa kabila ng lahat, parang unti-unting nabawasan ang punyal na tumatarak sa puso ko. Hindi pa kasal si Zyron, and damn it. Bakit ko ba iniisip yun? May problema ba? She asked. Wala, pasensya na. Ngumiti ulit siya. I got to go. Tumango ulit ako at tuluyan na siyang lumabas. Bumalik ulit ako sa kama ng anak ko. Narinig mo na ba ang sabi ni Doc Sam? Makakauwi ka lang kapag magaling ka na. So don't worry baby, okay? Umuwi na tayo, malapit na. All you need to do right now is kumain. Tell me my princess, ano ang gusto mong kainin? Malamig na tanong ko sa anak ko. Cookies? She asked, whispering. Umiling ako. You can eat cookies once you can go home. I'll promise you that. Pero for now, healthy foods muna. Nag-isip ulit siya. Kahit ano pong gulay and fruits, Mama, para gumaling na ako. I smiled. Hindi naman sila mapili sa pagkain. She and Akira love to eat veggies and fruits. Very good. Do you want to cook? Eat for you or order na lang? Kahit ano po, sabi niya. Tumango ako. Bumili na si Mama ng pagkain pero bibili lang ulit ako para kay Kiara at sabay-sabay kaming kumain.
Okay, bibilan lang si mama lang food for you. Hintayin mo ako, okay? Usap muna kayo ni Lola. I said. She said, okay, tapos lumabas na rin ako. Pagkasara ko ng pinto ay sakto namang dumating si Amira. She hugged me tight. Kumusta? I'm fine. Kiara will be soon. I'll explain later. Bibili lang ako ng pagkain. I said, you can go inside. Nandun siya at si mama. Sabi ko, sige. Take care. Tumango ako at pumasok na siya sa loob. While I'm walking, may isang pamilyar na lalaki akong nakita. Anong ginagawa niya ni Zyron dito? Magkakasalubong kami. He's looking straight na parang wala siyang taong nadadaanan. At ito ako ngayon, kumakalabog ang puso ko. Nalaman niya ba na na-hospital ang anak ko? Imposible. Hindi naman siguro sinabi ni Carlo ang tungkol doon. Palapit na kami ng palapit sa isa't isa. I should thank him. After all, niligtas niya ako at inayos ang sasakyan ko tapos tatanungin ko kung anong ginagawa niya sa hospital. I'm just hoping that he'll not say, I'm here for my daughter. You hide for years from me or else guguha ang mundo ko. 3 steps. Napatigil na lang ako when he did that stop right in front of me. Instead, he just continued to walk like I was just someone he doesn't know. That hurts. Everything he said flashed back. Pagkatapos ng lahat ng ito, hinding-hindi na kita guguluhin. I promise you that you can live your life without thinking nang magpapakita o mag-uusap ulit tayo. If ever you see me again, don't worry, I don't say anything, even a single word. Kung magkakasalubong man tayo, huwag kang mag-alala. Magpapanggap na lang akong hindi kita kilala.